Kabayan, sa ngayoy puspusan ang ginagawang paglalapat ng lunas sa mga pinipinsala ng coconut scale insect sa ilang bayan ng Batangas. Do'y katulong ng mga dalubhasa ang mga mamamayan ng nasabing lalawigan bilang service provider upang mapadali ang paglalagay ng gamot sa mga puno ng niyog. Sa mga nakalipas na araw ay nakatulong naman ang ulan na dala ng habagat at ng mga bagyong pumasok sa Pilipinas. Ang mga kulisap ay naitataboy o namamatay dala ng malakas na buhos ng ulan. Sa kabilang dako, malawak na rin naman ang nailalagay sa ayos ng mga puno ng niyog dahilan sa programang ipinaiiral ukol dito. Ano ang ibig sabihin ng service provider, Rico? So sir, kami po yung itinalaga po ng mga PCA para po kami po ang magpuksa po ng mga nasasabing insekto. Kayo ang magpuputol ng mga puno. Kumbaga kami po yung magtuturo sa mga laborer po kung paano po ang tamang procedures ng pagtitreatment ng puno po. Hindi ba naman kapag pinuputol ninyo ang mga dahon at saka mga bunga, hindi ba naman napapaiyak yung mga farmer natin? Hindi naman po. Hindi naman po. Ano ang paliwanag na ibinibigay nyo sa kanila ukol dito? Kailangan pong kalbuin po yung puno, yung mga dahon po na kulay dilaw na at kulay brown, kaya pong tanggalin para po mamatay po yung mga insekto. As service provider, Rico, Daryl, kayo ba ay may mga karanasan sa pagtatanim ng puno ng niyog? Sa ngayon po sir, wala pa po. Wala pa. Ikaw, Daryl? Wala pa rin. Wala pa rin. So, you don't have the feeling na kapares namin na meron kami mga pananim na niyog. Kapag pinutol ang puno ng niyog, yung mga dahon ng mga bunga, medyo matagal-tagal mamunga uli. Ano ha? Tama po. Anong paliwanag nyo sa kanila? Sa paliwanag po namin, kailangan po namin kailangan po ipaputol yung palapa po ng niyog para po pag nilagyan po natin ng chemicals, madali po nilang masipsip yung chemical po. At saka this would benefit them instead. Yes sir. At sa palagay mo, kapag ginagawa nito pagtatanggal ng mga puno ng mga dahon sa puno ng niyog, mga ilang puno sa isang araw ang nakakayanan ninyo? Meron po kaming target sir na 300 po dapat ang matapos po namin puno sa buong maghapon? Yes sir. 300 na yung infested lang o yung ba ibig sabihin kapag 300 kahit na yung walang mga insekto kukunan? Yes sir. Kukunan po. Yes sir. Kasi po kung hindi po siya ititreat, lilipat din po yung yung insekto bundo sa niyog na yun. And how many days have you been doing this work? Dapat po ay 7 days. Kailangan namin tuloy-tuloy po namin trabahuin po yun. Hindi, sa akin naman, mga ilang araw nyo nang ginagawa itong paglulutas seemingly ng ating mga problema? Almost 2 weeks na po. 2 weeks na. And how many service providers are there in this barangay Santa Cruz? Meron po akong isa, tapos dito po sa Santa Teresita isa po, Santa Elena po ay meron din po isa. So bawat isa 300? Opo. Ganon. So mahigit na 1,000 in a day ang dapat ninyong mabawasan ng dahon. Opo. And are you being paid for this? Opo. Kasi may mga paliwanag kaming nakukuha na para magbigay ng makapag-generate ng income at saka employment, kinakailangan ng service provider na nanggagaling sa private sector. Oo nga po. Hindi natin matatanong kung magkano, ano? Pero are you supposed to cut down 300? Hindi po namin na po yung kakayanin po kasi po minsan po kulang po sa kailangan po yung mga ngakyat po kailangan professional din po yung aakyat. Opo. Kabayan, ang mga service provider na nakapagbibigay tulong sa pagpuksa sa CSI sa mga puno ng niyog na pinipinsala ng nasabing insekto. Ang CSI Kabayan ay ating pong susubaybayan sa mga papasok na araw at buwan dito sa ating palatuntunang Ating Alamin.